Johnny, Sister Badet, good morning. Sister Jasmine, good morning. Pakishare niyo po yung live video natin na to para maabot natin yung iba pa nating kapatid. Sister Angeliza, good morning. Sige po tayo umawit sa Panginoon. Tayo po'y nandito ngayon sa Insight, preaching the Word of God as it is. Isang programa ito ng Door of Faith Church, Pandi, na naglalayo na maabot ang lahat ng kaluluwa, mananampalataya man o hindi, upang mabuksan ang isip, mabuksan ang puso sa lahat ng kalooban ng Panginoon, na makapag-umpisa din tayo ng tama ayon sa kalooban ng Diyos sa bawat araw. Praise the Lord. Samahan niyo po ako. Good morning sa inyo lahat na nagbukas. Good morning, Brother Richard Tabis. Good morning, Sister Ferling. Good morning, Sister Jessica. Palain ng lahat ng Panginoon. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Pagising sa umaga, naalala kayo, nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umawit, sumasamba, sumasayaw sa inyo, naghihintay ng pangusap mo. Pagising sa umaga, naalala kayo, nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa inyo, naghihintay ng pangusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan nyo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Pag-ilan Diyos, tayo po'y dumulog sama-sama sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, purihin po kayo. Sadyang napakabuti mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng inyong mga salita. Ang mga makikinig, gabayan niyo, Panginoon, na maunawaan ang
salita mo. At maumpisa namin ang umaga sa isang tamang paraan na ikaw ay makatagpo na makuha agad, Panginoon, namin ang sustansya ng inyong mga salita upang sa ganon, Panginoon, magawa namin ang iyong kalooban simula sa umagang ito hanggang sa pagtulog pa ulit namin, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sa mga darating na araw ay makaniig ka namin. Purihin ka, ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. God bless everyone. Tayo po'y mag-aaral muli ng Word of God. Samahan niyo ako sa loob ng kalahating oras o humigit. Tayo ngayon ay magbabasa ng salita ng Diyos. Kung kayo may mga Biblia, kunin na ninyo at babasahin natin ang talata ng Panginoon, mga talata mula 16 hanggang 33 ng John chapter 16. Ulit ko, John chapter 16, mula verse 16 hanggang 33. Okay, bawat isa po ay malayang mag-share sa kanilang mga account ng ano na to. Good morning, Liana. Sister Liana, good morning. Sister J, good morning. Sister Lilian, good morning. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Malaya po kayong i-share ang gawain ito mismo sa inyong mga account para yung mga kapatid na yung mga kahit yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay maabot ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Good morning, Sister Julifer. Good morning sa inyo dyan. Kay Brother, sa inyong asawa. Good morning. Walain tayo ng Panginoon. Sige po, babasahin ko na. Ganito ang sinasabi. Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. Ang ilan sa mga alagad ay nagsabi sa isa't isa, ano itong sinasabi niya sa atin? Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa at ako'y inyong makikita. At sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Sinabi nila, ano ang ibig niyang sabihin? Na sandali na lamang, hindi na natin alam kung ano ang kanyang sinasabi. 19, nalalaman ni Jesus na ibig nilang magtanong sa kanya, kaya sinabi niya sa kanila, nagtatanungan ba kayo tungkol dito sa aking sinabi? Sandali na lamang at ako'y hindi na ninyo makikita, at muling sandali pa, ako'y inyong makikita. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo'y iiyak at tatangis. Subalit ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y malulungkot. Subalit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Kapag ang babae ay nanganganak, siya ay nahihirapan sapagkat dumating na ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Kayo sa ngayon ay may kalungkutan. Ngunit muli ko kayong makikita. Magagalak ang inyong puso at walang makapag-aalis sa inyo ng kagalakan. Sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya ito sa inyo. Good morning, Sister Rochelle. Good morning, Brother Jeff. Soon to be Pastor Jeff. Good morning.
verse 23, verse 25. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito sa paraang patalinghaga. Darating ang oras na hindi na ako magsasalita sa inyo ng patalinghaga, kundi maliwanag na sa inyo isasabihin ko ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa aking pangalan at hindi ko sinasabi sa inyo na ako'y hihingi sa Ama para sa inyo. Sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo sapagkat ako'y inyong minahal at kayo'y nananampalataya na ako'y buhat sa Diyos. Ako'y nagbuhat sa Ama at dumating ako sa sanlibutan. Muli iiwan ko ang sanlibutan at ako'y pupunta sa Ama. Good morning, Pastor Wilma. Sinasabi ng kanyang mga alagad, oo nga, ngayon nagsasalita kang malinaw at hindi patalinghaga. Ngayon ay nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi na kailangang tanungin ka ng sino man. Dahil dito'y sumasampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Sinagot sila ni Jesus, ngayon ba ay sumasampalataya na kayo? 32. Narito ang oras ay dumating at dumating na nga na kayo'y magkakawatak-watak ang bawat isa sa kanyang sarili. At ako'y iiwan ninyong mag-isa, subalit hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay kasama ko. 33. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Good morning po, Pastor Jojo Teruel. Purihin ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. At itong passage na to ay isang inspirational message from the Lord na gusto niyang bigyan tayo ng pag-asa. Excuse me. Mula sa kanyang mga salita. Sino mga panahon noon, nakasama ng mga alagad, ang Panginoong Hesus, ay physical siyang kasama. Alam naman natin na ang katawang lupa ay natatapos. Kaya alam ng Panginoong Hesus na may hangganan yung kanyang katawang panlupa, pero darating ang time na ito'y mapapalitan ng panlangit katawan. Kaya nung nangyari sa kanya, kahit yung time na siya'y nabuhay na maguli, yung kanyang katawan na tinatangkilik nung panahon na siya'y nabuhay na maguli, ay iba na dun sa katawang namatay. No? Ito'y panglangit na katawan na. At binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon na dahil ito'y mga patalinghaga niyang salita na mga darating ang panahon, maghihirap tayo, mahihirapan, uusigin, pero mag-alala dahil may kapalit ang lahat ng bagay na yan. Sandaling panahon, sabi niya ako'y kasama ninyo, at sandaling panahon, ako'y hindi na ninyo kasama. Tapos sabi pa niya ulit, at sandaling panahon pa ulit, ako'y makakasama niyo ulit. Isang bagay po minsan ang naalala ko, yung sinabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, verse 8. Sabi doon, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa atin. At ang 1,000 taon sa Panginoon ay isang araw sa atin. Mga kapatid, hindi niya sinabi yon para tayo makapagtuos kung kailan siya babalik. May kaugnayan kasi ito sa mga sinabi niya na sandaling panahon, hindi niyo ako kasama, tapos sandaling panahon pa, ay kasama niyo na uli ako. Lahat yan ay konektado dun sa kanyang panahon
nakasama niya ang mga alagad, sandaling panahon, hindi niyo ako makakita, mamamatay, pero pagdating na ikatlong araw, ako'y mabubuhay na mauli, ibig sabihin, kasama na naman nila ang Panginoon. Hindi lang yon, pero pagkatapos uli nun, aakyat ang Panginoon. Pero pag akyat ko, ibabibigay ko sa inyo ang banal na Espiritu. Diba? Makakasama na naman ulit. Tapos connected uli yun na hindi na ninyo ako kasama pisikal. Ngayon, umakyat ako sa langit, sa kanan ng Ama. Pero ako'y magbabalik muli. May pangako ang Panginoong Hesus na babalik siyang muli. At mayroon pang event na mangyayari sa kanyang pagbabalik. Una, yung first phase ng kanyang pagbabalik, which is in the clouds, yung rapture, di sa bababa hanggang lupa. But the second phase ng kanyang pagbabalik, his second coming, ay sa lupa na. At malulubos na raw yung ating kagalakan dahil 1,000-year reign siyang hari na kasama natin. Magtatamasa ng lahat ng bagay. Kukuha tayo ng instruction directly to Jesus Christ. Direct. No? Dahil siya ang magsisilbing hari sa panahon na yon. Nakikita natin ng mukhaan, nakakasalamuha, nagbibigay ng instruction sa atin. Lahat ng kanyang sasabihin at gagawin ay isang napakabuting bagay. Dahil dun sa 1,000 taon na yon, ang sinasabi ng Panginoon ay puro kagandahan dahil siya ang namamahala, siya ang naghahari. No? Kaya purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung may naiinip sa buhay, ay itong passage na to ay pagsasabi sa bawat isa sa atin. Good morning, Sister Jenna. May pagsasabi sa bawat isa sa atin na huwag kang maiinip o huwag kang magugulumihanan, huwag kang magdududa. Alisin mo ang lahat ng uri ng negative vibes, negative things, negative thinking, negative work, lahat alisin sa buhay. Bakit? Ito ay isang mensahe ng pag-asa na hindi po mawawala ng kabuluhan ang isang buhay na inilaan sa Panginoon. Ang pinakasayang na bagay na mangyayari sa isang tao ay yung hindi niya ma-experience si Jesus Christ. Tamasahin mo na ang lahat ng bagay na nasa mundo. Ang lahat na ng kagandahan ng nasa mundo. Kahit na ikaw pa yung taong makarating sa buwan, sa Mars, o kahit lagpasan nito, yung mga heavenly bodies na mapuntahan mo. O kahit ikaw na yung tao na yun, na napakapalad na nakarating sa mga bagay na yun, ay wala pong magiging halagayan at saysay kung hindi mo ma-experience ang Panginoong Hesus. Alam niyo kung bakit? Dahil ang experience sa Panginoong Hesus ay nagdadala sa atin sa isang kalagayan na daig pa yung nanalo sa loto. Dahil ang pag-asang mula sa bibig ng Panginoon ay walang katumbas. Dahil para mo lang ngayon pa lang kahit hindi mo kasama pisikal ang Panginoon, pero dahil ibinigay niya ang banal na Espiritu, imagine that, na-experience natin yung kabutihan ng Diyos. Nakakamangha yung mga ipinararanas sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, kung maaari ko lang ikwento sa inyo yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay namin na mag-asawa. Magkakaroon kayo ng ngiti kahit na ang kalagayan ay may pagdurusa sa lupa. No? Tama po kayo.
May mga bagay na mapapansin ninyo, dumadating sa tao na hindi inaasahan, masakit. Yung pagkakasakit, bigat pong kalagayan yan, maiisip mo, meron kang sakit. Ang aking pong asawa may dinaramdam, pero hindi po kami nalulungkot dahil sa kabutihan ng Diyos, napapalitan lahat yon ng pag-asa. At alam naman natin, yung katawan talagang wala yan biglang susuko yan. No? Walang kaibahan yan sa mga kagamitan. Isang araw, ginagamit mo, the other day, sira na. Ganun lang po yan, kabilis yung physical na katawan. Pero sabi ng Panginoon, sa sandaling panahon din niyo ako kasama, pero sandaling panahon, kasama na ninyo ako. Morning, Sister Marisa Morena. Pero meron mga taong naiinip. At ang sabi nila, bakit ganon? Ang tagal-tagal naman. Sabi, sandali lang, bakit 2024 na? Wala pa rin ang Panginoon. Ano? Sa mga taong wala sa Panginoon, talagang maiinip sila. Pero sa piling ng Panginoon, sa piling ng experience mo sa Kanya, ng pakikipag-niig mo sa Kanya lagi at personal relationship mo sa Kanya, hindi mo mararanasan yung pagkainip kasi ngayon pa lang ay kasama mo na ang Panginoon. Nagpapakita ito na kapag ikaw'y tumanggap sa Panginoon, hindi man nararanasan mo pa yung kanyang pisikal na pagdating muli in His second coming, kahit wala pa siya, ay parang nandyan na dahil ang banal na Espiritu ay kasama natin. Sabi niya, pag humingi tayo, bibigyan tayo. And that's true. Totoo po, kapag humihingi tayo sa Panginoon, ibibigay niya. At ito yung makikita ninyong lalim ng pananampalataya. Hindi na kailangan sabihin, ako'y nananampalataya, ako'y nananampalataya. Magpapakita sa iyong buhay, kahit di mo sabihin nananampalataya ka, it will show sa iyong buong pagkatao na talagang makikita, ay mananampalataya ito ng Panginoong Hesus. Bakit? Hindi ito naiinip. Buo ang pagkatao nito at nakikita sa kanyang buhay yung kagalakan, kakontentuhan sa buhay. No? Ano man ang dumating, satisfied. No? Nakakalungkot sa mga taong minsan kahit nga Kristiyano na, ay nababagabag kapag dumadating sa mga suliranin at pagsubok. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, huwag kayong malulungkot. Dahil ang kalungkutan ay senyales ng kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Kahit na pinalulungkot ka ng sanlibutan sa pamagitan ng mga bagay na hindi na ibibigay sa iyo, huwag ka pa rin malungkot. Dahil, tandaan mo, sapat ang Diyos kahit na walang tinatangkilik sa buhay na ito. Paano nangyari yun? Hindi ko rin po basta kayang ipaliwanag yun pero pagka naunawaan niyo po itong mabuti, kayo na rin po ang makapagsasabi na talagang ang panahon na kasama ang Panginoong Hesus ay walang kaparis. Wala siyang kaparis. Nakukontento, nasisiyahan. Nakikita mo yung mga kapatiran, nakikita mo ang muka, ang imahe ng Panginoong Hesus sa kanilang mga muka. Nasisiyahan ka at makukontento. Bagamat naiinip yung ibang tao dahil nga ang tagal na. Pero sabi ni Lord, ang 100 taon sa Kanya, 100 taon sa atin ay 1 araw lang sa Kanya. At 1 araw sa atin ay 1,000 taon sa Kanya. Hindi yan binigay ni Lord para matuos natin yun kung kailan siya dumating. Alam niyo kung bakit yung sinabi niya itong bagay na ito? Ang ibig sabihin nito, God is not limited by time.
He is that conquered by time. He conquered time. No? At the truth is, He is that time. Kung mauunawaan niyo. Kapag kalooban ng Panginoon, it's the time of God. Yun yung nangyayari, mga kapatid. Kaya, maghintay man tayo ng mga sign. No? Makita man natin yung mga sign na nandyan. Ang tanging magbibigay lamang ng time sa kanyang pagbabalik, walang iba kung hindi siya. Kaya ang meaning ng 1,000 taon at isang araw sa tao at sa Diyos ay pagsasabi lamang niya na ako ang masusunod sa oras. Okay? Hindi na natin pwedeng gusto. Ba't sinabi niya, babalik siya, di ko siya bumabalik. It's all about God. Being God. Diyos po siya. Ang kalagayan lamang natin, mga kapatid, ay umasa sa kanyang pangako. Siya ang nagsabi, sa kanya nag-umpisa ang pananampalataya at siya ang magtatapos nito. Talagang it begins with Him, it will end with God. Di ba? Kaya wala tayong magagawa. Tayo nasa pagitan na tayo nasa kalagayan na nilalang. The only thing we have to do ay maghintay. Good morning, Sister Jen. Wala tayong pwedeng gawin sa buhay na to kundi maglingkod, hintayin yung kalooban niya, at tamasahin yung pagpapala na ibibigay niya sa atin. Every day, nagbibigay ng pagpapala ang Panginoon. Let's appreciate what God gives. Lahat tayong binibigay, kahit yung hininga lang na naranasan niyo ba na merong time na isang gabi ng iyong pagtulog na tila ba parang nalagot na yung hininga mo na hindi mo inaasahan na para bang ito na yata yung time ko na mabuhay o mamatay pala. Ako nangyari. Kasi ako'y asthmatic at perpuri ng Panginoon, ako'y pinagaling na niya. Hindi nakagaya nung araw na talagang todo ang aking asthma. May time na paghinga ko, parang hindi ko na mababawi. Parang tapos na. Pero nagugulat ako pag-isip ko sa umaga. Meron pa rin buhay. Meron pa rin pag-asa. Meron pa rin lalakaran na ayon sa kalooban ng Panginoon. Remember, sabi dito sa verse 33, no? Huwag magulumihanan yung ating puso o lakasan natin ang ating loob, sabi niya. Bakit? Dinaig ko na ang sanlibutan. Imagine that. Dinaig na ni Lord yung sanlibutan. Yung sanlibutan na nagnanasa na ikaw ay mapasama. Yung kaaway ng Diyos na nasa sanlibutan na naghahari dito, na kahit tayo ay nandirito, na naaapektuhan ng nandito. Dinaig na niya. Imagine, mga kapatid, kung mayroon mang aral patungkol sa isang bagay na nagsasabing kaya tayo nagkakasala dahil nandyan pa ang dyablo sa mundo, nanulukso. Kaya tayo nahuhulog sa mga patibong niya kasi nandito pa tayo sa mundo. Wag din yung itong isipin na negative on our part na kaya tayo nagkakaganito kasi ganito, nandyan pa siya. Ang tandaan natin ay ganito. Oo nga, nandyan ang dyablo, pero sabi ng Panginoon, nandyan ako, dinaig ko na ang sanlibutan. O anong dapat nating ikalungkot, kapatid? Sa bagay na ginawa ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, lakasan ninyo ang inyong loob.
kung nanghihina ka at parang wala kang pambiling tinapay mamaya, sabi ni Lord, lakasan mo ang loob mo. Meron kang kakainin at mabubuhay ka. Minsan ko ipinahihintulot niya na hindi tayo kumakain. Pinararanas lang niya tayo kung paano tayo titibay at aasa sa Kanya. Hindi yung ibig sabihin na dahil minsan hindi ka na kumain, pinabayaan ka na. Huwag ganun ang mentality na tila ba sa sandaling oras kang di nakatamasa ng isang pagpapalay, iniwan ka na ng Diyos. Ang pakiramdam mo wala na, parang hindi mo kakampi ang Diyos. Parang mabuti pa yung iba. Kaya nga sabi ni Lord sa Psalms, huwag kang maiinggit sa mga masasama. Huwag mong kaiinggitan yung kanilang mga tinatamasang pagpapala. Ganun po. Na huwag mong i-compare. Hanggang ngayon, nagko-compare ang tao. Bakit sila? Bakit kami? Kami na naglilingkod, nagdudusa, nagdarahop. Bakit sila? Bigla mong sasabihin, hindi na nga sila umikilos. Nilalait pa tayong mga born again. Tapos bigla mo makikita, naghahanda sila. Nagkakasayahan sila. Yun ba ang kinaiingitan mo, kapatid? Hindi nila nadadaig pa ang sanlibutan. Pero tayo, we are, more than conquerors. Purihin ng Diyos. Kung paano dinaig ni Lord ang sanlibutan, ganun din natin kayang daigin ang sanlibutan. Amen? Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Palakasin ninyo ang inyong mga loob. Mamaya, lakasan na naman ninyo loob. Makakarating kayo sa loob ng church. Aabot kayo sa loob ng church. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Nakawawa naman ako. Wala akong sasakyan. Misip ka ng paraan. Maraming paraan si Lord. Para makarating ka sa church at magkasayahan tayo dito. Magtalunan tayo dito. Mag-awitan tayo rito ng pagsasaya, ng pagsamba sa Panginoon. Amen? Huwag nating pabibigatan yung ating sarili. Nako, kawawa naman ako, hindi ako makakarating. Nako, may sipon ako, hindi ako makakarating. Nako, umuulan, hindi ako makakarating. Mga kapatid, daigin ninyo yan. Paano dinaig ni Lord yan? No? At pagka nagawa natin yan, makikita ninyo, bubuhos na lang yung mga bagay na hindi mo inaasahan sa buhay mo. Mga pagpapalang you didn't expect na mangyayari. Magugulat ka. Mga kapatid, marami po na akong naging experience sa Panginoon. At magpahanggang ngayon sa oras na to, may ginagawa ang Diyos. No? Sana po ako magkukwento sa inyo ng mga pagpapala niya, pagsama niya, kabutihan niya. Nakakatuwa si Lord, nakakatuwa ang Panginoon, napakabuti ng Panginoon. Kung hindi nyo pa na-experience, huwag kayong mag-alala. Na-experience ko din. Huwag lang kayo magsasawa sa paglilingkod, sa pagpunta sa gawain, sa paghahayag ng kanyang salita, sa pagkakalat ng experiences with Jesus. No? Hindi lamang Bible lang basta pwede natin i-share. Pati yung miracles, wonders na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Alam nyo, yung nakatawid ka sa buong maghapon, miracle and wonders yan. Good morning, Sister Juliana Marie. Kahit na yung mga bagay na simple na nangyari ay sa kalooban ng Diyos, miracles and wonders yan ng Diyos. Yung hindi nag-init ang ulo mo, miracle and wonder yan ng Lord. Bakit? Ikaw ay likas na mainitin ang ulo. Likas ka na problematic. Pero dahil sa Panginoon, dahil sa puso mo na ibinagkaloob mo sa Diyos, nananampalataya ka sa Kanya,
na nakipag-isa sa kanya. Dahil doon, nabago yung kaisipan. Hindi uminit yung ulo mo. Biglang lumamig. No? That's miracle and wonders of God. Hindi naman mapipigil yan kung tutuusin. Dahil likas kang ganyan. Pero dahil ikay nasa Panginoon, nawawala yun. Nababago yun. Gumaganda ang buhay. Nagiging maayos. Okay? Diba? Yung mga dati mong di nagagawa, hindi mo nakikita kasi yun Those are miracles and wonders of God. No? Okay, pagpalain kayo ni Brother Gani sa inyong pagluwas. Ingatan kayo ng Panginoon. Pero kahit kayo pagod, pakita nyo sa Panginoon, inuuna nyo siya. Amen? Para lalo kayo pagpalain. Kung ang iyong isip, sa panahon na ikay nahihirapan sa buhay na iyong ginagawa, pero ang iyong isip ay ang gawain ng Panginoon, magugulat ka sa mga pangyayari, mga pwedeng ibigay sa iyo ng Panginoon. Tandaan nyo, habulin natin yung gawain ng Panginoon at habulin tayo ng pagpapala. Amen? Purihin ng Diyos. God bless you all po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mamaya po ulit, meron tayong prayer meeting. May gawain tayo. Sama-sama po tayo dito. Umulan, bumagyo, mawalan ka ng gana, may umaway sa iyo, mawala ka sa mood. Huwag mong babaguhin yung mood pagpunta mo dito. Huwag kang paapekto, huwag kang tumulad doon sa mga tao na napapaapekto sa pagod, napapaapekto sa problema, kaya hindi maihakbang paano. Sa kabila ng lahat ng yan, even if we struggle, even there are challenges, gampanan mo, abutin mo yung tinuturo ng Panginoon. Sa pagkakataong yon, makikita mo ang pagpapala, ang himala ng Diyos. Amen? Sige po tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa pagpapala, sa pag-iingat, sa karunungan, sa pagbubukas ng isip. Salamat sa lahat ng bagay na yan. Lord, may mga bagay na hindi kami nakikita. Pero Lord, dahil binubuksan mo ang aming isipan, nalalaman namin yun. At dalangin ko, Panginoon, na sa tuwi-tuwi na malaman at mabuksan ang inyong mga anak, ay huwag na ito magsarang muli, kundi makita nila ang kagandahan ng buhay na kasama ka. Na ito'y walang kapares, na ito'y walang katapat, na ito lamang ang pinakamakabuluhang bagay sa aming mga buhay, na ikaw ay dumating sa aming buhay. Kahit pa wala pa ang iyong pagdating muli, nagiging sapat ang aming buhay. At alam namin, Panginoon, lalo na pag talagang ikay dumating na, malulubos ang kagalakan yan. Marami pong salamat. Ingatan niyo pong bawat sa kanilang mga gagawin. Nubahin niyo po yung mga aalis, si Brother Gani at Sister Badet sa kanilang sinasaayos ngayon, Panginoon, sa Maynila, sa Jose Reyes. Nawa, Panginoon, makamit nila ang madali ang kanilang hinihintay. At ingatan niyo po sila sa kanilang paglalakbay. Ganun din po para sa iba at sa lahat po sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, patnubay at gabay sa bawat sa ito po aming dalangin o Diyos. Pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Palain tayo at bigyan ng kagalingan lahat ng Panginoon.